Hi guys! For today's vlog, isi-share ko naman sa inyo ang pakipagkwentuhan ko sa isang Grab owner. If this is my trip from going home from Palm Country Club in Philinvest, going to Makati. Si Jeff ang nagmamay-ari ng Grab car. Nabili niya ito 2015 and yun yung ginagamit niya panghanap buhay. Siyempre, na-stop siya nung pandemic. But after pandemic, bumalik na naman siya. So, ayan. Pakinggan natin ang mga kwento. So, actually, naka-off pala yung speaker ko habang ini-interview ko siya. So, si Jeff ang may-ari ng Grab. 6-seaters yung na-book ko tonight from, and it's almost 11 o'clock from Philinvest to Makati. Ang suggestion ni Jeff, huwag na daw kaming umakyat dun sa taas para sa Skyway ba? Para hindi na kayo magbayad. Kasi pag gabi pala, maluwag naman talaga sa baba. So at least nakatipid ako, di ba? Sana lahat ng driver, ganyan, no? Nagsasuggest ng makatipid din yung pasahero. Na-appreciate ko yon. And then, sa pagkipagkwentuhan ko sa kanya, tinanong ko siya, Jeff, sabi ko, sa pagdadrive mo ba ng Grab car, ano yung pinakamataas mong kinita isang araw? Sabi niya sa akin, minsan, ang pinakamataas daw is yung gross na 7K. Siyempre, mamahinos mo pa doon yung gasolina, and siyempre, mga pagkain mo, and siguro, hindi ko alam kung magkano na lang matitira, baka 5K, gano'n, diba? Pero mataas pa din, diba? Pero sabi niya, sobrang pagod yun kasi parang tuloy-tuloy, parang walang pahinga talaga. And then, tinanong ko din siya, anong pinakamalayong place na narating niya? Sabi niya, Laguna. Hindi ko na maalala kung saan sa Laguna, pero pag ganun pala, lugi talaga yung mga Grab drivers kasi pagbalik nila, wala naman nagbubook along the way, di ba? Going to Manila or going to South, di ba? So, yun, lugi lang din sila. Kahit siguro nabayaran sila ng extra going to Laguna, lugi pa rin. Pero, that's part daw ng service nila sa atin. And then, pag coding, tinanong ko siya, anong ginagawa mo pag coding? Sabi niya, mini-maintain niya yung car. At of course, nagpapahinga siya. Kailangan din niyang i-maintain yung sarili niya. So, itong vlog ko today is joyride lang talaga. Hindi ko na na-capture yung ibang pinag-usapan namin. Pero sige lang, panoorin lang natin all throughout para kung saan kami dumaan. Though hindi ko na rin talaga alam. Pero kasi sa ilalim kami dumaan, din na kami nag-skyway. Sinasabi din pala ni Jeff na yung mga foreigners, pag lumalapag airport ng NAIA, nag-grab na rin sila kasi siguro may masasama na rin nababasa yung mga foreigners about yung na-hold up sila sa taxi, di ba? So, yun, pagbaba ng mga foreigners sa NAIA is that naka-upload na sila ng app ng Grab and then, ayun, go na sila, ganun. Tinanong ko rin siya kung ano yung pinakamahirap na pasahero, madungis na pasahero. No, walang walang kinikilingan naman. Sabi niya kasi may nasakay siyang Chinese. Kaya daw pala suray-suray dun sa daan ng sinasakay niya kasi lasing. And then, ayun, nadumihan yung car niya, ganyan. So, yun pinakamahirap. Tapos, sila pa yung mga Chinese, sobrang ang higpit sa pera, yung up to last centavo. So, kahit nadumihan na yung car mo, sumuka ka na dyan, di ba? Sorry for the word, ha? Pero wala talaga. Sila daw yun. Tapos, sila parang magsusmoke, ganun. So, dapat bawal yun. To our foreigner friend, please observe cleanliness also when you ride a Grab taxi or a Grab car in Manila. And we are all very hospitable people in Manila. We do respect everyone. Ayan. Thank you sa inyong lahat na nandyan. So, kwentuhan pa rin kami. Sobrang dami na namin pinagkwentuhan ni Kuya. Up to, ano ko pala siya, Kuya, may nakipagkwentuhan din ba ng mga pasahero? Yes, ma'am. Mas okay yung nakikipagkwentuhan. Pero po, pag tahimik na rin. Baka kasi bawal or mayroon talaga daw pasahero na tahimik lang, which is natatakot din sila minsan pag tahimik, diba? So ayan, tuloy-tuloy lang po itong panunood, ha. Maraming salamat sa inyo na nandyan. So observe natin ang
respeto sa mga Grab driver. May mga umaasta na akala mo driver mo ang Grab driver na pagpasok mo ng car nila, binabalibag natin. Meron mga ganun. Meron kasi ganyan experience daw yung isang driver na nasakyan ko na akala niya driver niya siya. Pag sakay, binabalibag yung pinto, di ba? Uy, tapos nakataas ang paa. Iha, excuse me, I own the car. Parang ganun. Pero syempre, hindi niya masabihan. Syempre, dapat tayo din pasahero, respeto din po sa mga Grab drivers, di ba? Or kahit nag-angkas kayo, ganun din po. So, ayan, joyride tayo. Na medyo may pandemic. Talaga pong i-assist ka ng driver na sila mag-open lahat sila. Kasi parang bawal mo talaga mawakan yung mga inner door handles. Kasi after trip, before trip, let's say, Na alcohol nyo din. dinidisinfect po talaga required. Ganun po siya. So, anong pinakamahirap? Ilang buwan kayo na stuck ng COVID, kuya? Ay, nag-stop po ako ng 2 years may noon kasi ayaw po magbiyahe ng kasawa ko tsaka ng mama ko. So, Kasi may senior, no? Opo. Or mga ganun. So, anong kabuhayan? racket. Call center po, work from home. Call center ka ba? O, Before po, 2010 to 2016. bumalik ka ng call center. Ako, nag-call center ako. So, tingnan nyo guys, hindi talaga mahirap ang buhay kung maabilidad tayo di ba? So, Correct. sipag at tiyaga talaga no? Sipag at tiyaga lang. Talaga. So, itong car, kuya, is fully paid na syempre. Ang tagal na no? Opo. So, another car is coming. Opo. Big car pa rin dapat kasi pang pamilya and Pang business, pang pamilya. business. Oo. Kasi pag lalabas, minsan pag kunyari, yung family ko lalabas, syempre gusto marami kami kung arkilahin ka, di ba? Mga ganon. Wow. So, ingat lang po palagi and then tamang pakiramdam sa pasahero, di ba? Wala naman kuya, walang mga nang cold Mga upper bad na elements, gano'n. bad elements. Wala ka na So encounter. far, okay naman po. Okay naman So it's really in the taxi lang na may ganun, no? Kasi mga Ah. taxi driver din. Taxi, yes. Lately, may mga balita po sa Joyride, gano'n. May mga na-hold up. Mga tipong tinatawag na hotspot na mga taytay. Mga malalayong lugar. May mga unfortunate events na nangyari. Lately. So, talagang ingat-ingat lang. Ingat kuya pa. Siguro pag mga ganun, never mind maging bad record ka sa Grab, basta ikaw naman okay, safe ka Oo, no? tama po. Then siguro, in respect to the Muslim people yung mga Muslim nating kababayan, meron din daw Muslim area na ganun dito sa May Taguig, di ba? Yep. Narinig. May Muslim brothers, wala po akong wala pong pinapatamaan. Pero syempre, yung mga drivers or yung may-ari ng car, nag-iingat lang, di ba? Oh. Ingat lang din talaga. Grabe, nagkakwento. Itong title nito ay Kwentong Grab. Buhay. Buhay Grab, Oh. di ba? Oh. Makikita ko pa ba yung pangalan mo mamaya dun sa sa Ah. ni-reserve ko, ay sa Oh. pag-book ko. Opo, sa history. Oo, nandun. Kasi kukunin ko dun yung plate, hindi, yung car mo. Wag naman plate number. Ayan. So kuya, maraming salamat sa Kwentuhang Grab. Ang dami kong natanong sa'yo, no? So ang family is 3 anak. Opo. So, May graduate na. meron po. Working kami magkasawa. O, diba? Hindi po kaya ng isa eh. Oo, mahirap. Lalo dito ka sa Manila. Iba talaga. Correct. Kailangan talaga dalawang nagtatrabaho. Opo, totoo. Diba? So, ingat lang po sa palaging sa pagbabiyahe mo araw-araw. At saka pag sarili mo, no, pag gusto mong lumabas, pwede. Pero pag ayaw mo, so kuya, anong ginagawa mo pala pag coding? Coding po, rest day and minsan car maintenance. Hindi talaga lumalabas. Hindi po yung kasi pahinga din po ng sasakyan at ng driver kasi nakakapagod naman araw-araw mag-drive lalo traffic sa Manila Metro Manila traffic. So, mas pinili ko ng
rest day is yung coding day. Mas okay ng ganun. So message mo kuya sa kapwa driver. Dasal, ingat at dasal. Tsaka drive safe. Tapos tamang pakiramdam sa pasahero. Pasahero. Yeah. You can always pwede tayong tumanggi kung may tamang hinala tayo, tamang pakiramdam. Correct. Trust your instinct. Yes, that's instinct. Kasi pag ikaw naman yun magiging safe kayo. Bakit iniilawan tayo ng tagalikod? Ayun. Maliwanag lang po talaga yung Akala headlight. ko nakakatakot. Pwede. Nakakatakot din ngayon yung mga kuya, initan ng ulo sa daan, no? Yes po, mga Yung road, lately, di ba, yung binaril niya yung driver? road rage din yan. So, ingat ingat palagi sa pagdadrive. Kalma lang. Or else kasi, ikaw din mapapahamak. Correct. Again, guys, this is Mel Di Baldovino and nakipagkwentuhan talaga ako kay Kuya kasi marami na rin naman ako na-encounter ng mga drivers ng Grab and maparating din sa Grab na walang bastos na driver. Halos lahat nakausap mo ko mababait and pag may naiwan ka, kahit minsan nakaiwan ako ng pabango, hindi ko naman na kailangan mag-report, tinext ko lang si Kuya. Binalik sa akin. Importante yung pabango kasi syempre may halaga din yun. Pero kung hindi niya binalik, okay pa din. Pero nakipag-meet up pa rin siya. So, Grab, thank you so much and keep on employing good people, good drivers, di ba? Ayan. At sana extend yun naman yung mga cars na may 2015. Extend yun naman kung maganda pa naman kasi kung paano kung walang pambili, di ba? Possibly yes. Possibly yes. So dapat po maging mabait din tayo. Pero if it's your business, wala kaming magagawa. Thank you so much. This is Mel Baldovino Vlogs. Sige nga kuya, ano uling full name mo? Ford Road, Jeffrey Tolosa. Colosa, ayun. Ayan, thank you. Ayan si Sir Rod, si Jeff. Dami niya pangalan eh. Ayan. Thank you so much dahil ayan, nakatipid din ako ng magkano dahil hindi kami umakyat dun sa taas. Yes, mabilis. Bilis din pala pag ganito. Kaya hindi ka lang talaga pwede dito sa baba pag Monday to Friday and Saturday. Oh, Saturday kasi labasan ng malalaking sasakyan, no? correct. Trucks. Marami. Oo. Thank you, kuya. So, anong pangalan mo, kuya? Po si Victoriano Bustillo. And yung dinadrive yung kotse, hindi kayo ang may-ari, no? Boundaryhan lang po tayo. So, magkano ang boundary nyo everyday? Boundary is 1 to everyday. everyday po. And taga Imos, Cavite kayo. Apo, Ingat po sa pagdadrive, ha? Opo, So, ma'am. sige, abangan nyo po kayo sa vlog ko. Ay, sige po ma'am. Mel Di Baldovino Vlog. So, at dahil nakarating na ako sa Makati, andito na ako sa bahay. So, that ends my kwentuhan with Jeff, the owner of the Grab. Thank you guys for supporting pa rin my channel. This is Mel Di Baldovino Vlogs. Maraming salamat.